Breaking news mga kababayan, nako po, grabe PRRD, makakalaya na di umano. Grabe pong balitang ito mga kababayan, Sara napalundag dahil po ang Japan or Japanese sa UN Council binakbakan po ang ICC. Ngayon mga kababayan, panoorin po natin ang pasabog na ito. Talagang makakauwi na di umano si Tatay Digong dito. Siyempre, binabakbakan na din ng gobyerno ng Japan. Ito po mga kababayan, dahil hindi sila ayaw nilang suportahan itong ICC. Pakinggan po natin ang sagot at banat ng UN Japan Council. Ito po mga kababayan, panoorin po natin. I now give the floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Rodrigo Duterte to tell the 80 years old former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. Mga kababayan, pati sila, alam nila na political prosecution ito. Gawa lamang ito ng maruming politika sa ating gobyernong Pilipinas. Injustice ito, kawalan ng katarungan. Ito ang sinasabi ng Japan. Ito yung sinasabi ng mga Hapones. Hindi makatarungan ng paghuli kay PRRD sa ICC. Kaya dapat lamang itong palayain na ngayon din. Naku, galit na ang Japan dito mga kababayan. Sinoplak ng Malacanang at sa Anticler dito. Nagaling-galingan. Tuloy pa natin paano nasuplak ang mga tangalista dito. Naku, iyakan na sila. Ulitin natin ha. I now give the floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Rodrigo Duterte to tell the 80 years old former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. Kita nyo mga kababayan, this is a political prosecution. This is not justice. Umani po ito ng napakaraming mga reaksyon sa social media. 115 ang nag-heart. 4,000 po ang comment. Up 15,000 shares po ito. Umabot na po sa buong mundo ito. Grabe na ang bakbakan mga kababayan ko. Binakbakan ng palasyo dito. Itong nananawagan po na palayain po si Tatay Digong ay human rights advocate. Nanawagan sa UN na palayain si PRRD dahil nga hindi ito makatarungan at ito ay isang paglabag sa soberanya ng Pilipinas at paglabag sa karapatan bilang tao si Tatay Digong. Alaka, grabe, galit na galit ang mga Japanese. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this Council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Ayan mga kababayan ko. So sinasabi po ng human rights
advocate ng Japan dito sa UN, nasa palayain na si Tatay Digong dahil ito ay napolitika lamang. Ito ay ginawa lamang ng mga buhayang mga kurakot na mga maleta boys na ayaw ng patakaran ni Tatay Digong. Kaya nila ikinulong ito dahil po sa kanilang ambisyon para masolo nila at wala pong humadlang sa kanila. Si Tatay Digong ay pinakidnap sa ICC. Na ayon po sa mga Marines, mga kababayan, si Trillanes po ang pinakaboss dito. At sanib pwersa na rin ng mga group effort ng mga bending dalo. Naku po mga kababayan ko, anong sinasabi ng mga komento? Naku, galit na galit sila. Eto po. Ulitin nga natin, sarap pakinggan mga kababayan ko. I now give the floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Lodoli Godloa Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Ay, isipin nyo mga kababayan, pati ang gobyerno ng Japan na human rights advocate ay alam po nila na na-violate or nilapastangan ng ICC ang soberanya ng Pilipinas. Hindi idinaan sa lokal na paglilitis si Tatay Digong. Bagkus sapagkat idinaan sa persahan ang pagdadala sa kanya dito. Kaya dito mga kababayan ay galit na galit ang taong bayan. Ang milyong-milyong mga Pilipino na 100 million galit na galit na. Nakita niyo naman mga kababayan, nasaan ang hustisya? Pati Korte Suprema ayaw nilang sundin. Kilala niyo naman yung mga bending dalo. Lalong-lalo na sa Senado. Kilala niyo po mga senador na kunwari ay makabayan, pero sangkot din pala sa mali-malitang basura na kinulimbat nila. Kaya itong mga dawit sa issue na binulgar ng mga Marines, tutol na tutol. Ayaw nilang imbestigahan ang maleta boys na pinasabog ng mga Marines. Kaya ngayon mga kababayan, maraming nagtataka ngayon na yung Malacanang ngayon ay nakabarikada ang bata-batalyong mga pulis at pwersa ng PNP. Bakit? Kasi nga, ito bali-balita lang po mga kababayan, tila meron silang nararamdaman na pag-aaklas. Tila meron silang nararamdaman na malaking pwersa na bigla na lang susugod doon sa Malacanang. Kaya nakabarikada at naka-red alert. 199% ang red alert sa Malacanang ngayon. Dahil nga po, siguro yung mga grupo sawang-sawa na rin. Tila may military junta na nangyayari. May mangyayari daw. Ito po ang mga kumakalat. Pero hindi natin kumpirmado mga kababayan. Kaya nag-advance na ang Malacanang. Ops, teka lang. Barikadahan natin ang Malacanang. Merong persang malakas na susugod. Ayan. Natatakot na sila sa kanilang sariling multo. Naku po mga kababayan ko. Tuloy pa natin. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release.
which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1-year pretrial detention raises profound question about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this Council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Thank you. Ayan, mga kababayan ko. Galit na galit ang mga Pilipino. O sabi dito, mga kababayan, no, ng mga sabi. Panawagan sa UN para sa hustisya kay FPRRD. Muling umalingaw-ngaw sa pandaigdigang entablado ang panawagan sa katarungan at kalayaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa talumpati ni Shunichi Fujiki ng International Career Support Association nitong Miyerkules, Marso 11, sa harap ng United Nations Human Rights Council, UNHRC. Tinuligsa niya ang anyay grabe or grave injustice at political persecution na nararanasan ng 80 anyos na leader sa kamay ng International Criminal Court or tinatawag na ICC. Binigyan diin ni Fujiki ng pag-extradite kay Duterte noong Marso 11, 2025 ay ginawa umano ng walang due process at anyay paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas. Ang panawagang ito para sa dating Pangulo ay bahagi ng inisyatiba ng Republic Defenders for Peace and Unity, RDPU, DDS Japan upang dalhin sa atensyon ng mundo ang sitwasyon sa Pilipinas. Nanawagan ng grupo para sa humanitarian review at kasalukuyang pagpapalaya sa dating Pangulo dahil sa isyu ng kalusugan at umano'y kawalan ng mabilis sa paglilitis. Ayan po mga kababayan ko. Umalingaw po sa pandaigdigang usaping. Itong usapin na ito umabot na sa pandaigdigang balitaan dito sa UN. Inilapit na ng human rights advocate ng Japan na talagang naaawa sila kay Tatay Digong dito. Pati mga nagmamahal kay Tatay Digong sa Japan, talagang nananawagan na palayain si Tatay Digong dito. Mga kababayan ko, 80 anyos na ito. Marami ng karamdaman. Marami ng sakit sa katawan. Hindi na makahakbang ng maayos. Kahit 1 pulgada siguro, hindi makahakbang si Tatay Digong dahil sa kanyang edad. So, ano sa palagay nyo mga kababayan? Suplak ang mga bangagista, satanista at mga tangalista, bobolista dito at mga 20 pesos sa bigas na hanggang ngayon hindi natutupad. Ayan, nagmamahalan na mga bigas, krudo, basic commodities, dolyer napakataas na, kontrapiso. Dahil nga po sa kawalang aksyon ng gobyernong ito, pati mga OFW, walang napapauwi. Tignan yung gobyerno ng Japan, ang gobyerno ng UAE, gobyerno ng Singapore, sila na ang nag-i-initiative or gumagawa ng paraan para mapauwi ang mga Pilipino sa UAE na stranded digban. Kikigil ako sa inyo. For transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines. Mabuhay po. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po.